Napakaganda ng kanta natin ha. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Alam niyo, pagdating niyo sa langit, palagay niyo, anong gagawin ninyo? Ang isa sa gagawin natin, pag tayo nakarating sa langit, aawit tayo sa Diyos. At pupuri. Kaya hindi pwedeng ganyan ka lang, oh. Kailangan matutunan mo. Kasi yung pag-awit, isa yan sa pasalamat sa Diyos. Yung kinakanta dyan, yung lyrics, pag yan ay galing sa puso mo, yan ay pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Nakita niyo yung ating kinanta. Ano sabi doon sa lyrics? Salamat sa sugdulang biyaya mo. Napakasarap sa pakiramdam. Alam niyo, ang isang sekreto sa mundong ito para ikaw maging masaya ka, matuto kang magpasalamat sa Diyos. Akala nyo, yung tunay na, yung meron kang pera, meron kang lahat ng bagay sa mundong ito, akala nyo, yan ang magpapasaya sa inyo. Hindi yan ang makakapag-satisfy sa buhay ng tao. Amen. Kailan lang, may nabalitaan ako. Mayaman! Lahat ng bagay meron siya. Kotse, bahay, pati asawa. Maraming asawa. Ba'y nagpatiwalay? Bakit? Sapagkat ang tao, para ikaw ay makumpleto ang iyong kasiyahan, yung tao na iyan, dapat maintindihan niya na siya ay mayroong kaluluwa, espiritu, at katawang laman. No? Yung espiritu dyan na binabanggit, yan yung being, yan yung pagkatao mo, yan yung pinakasentro, kasi ikaw ay binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu, binahagi na. Kaya kailangan bago ka umalis sa mundo ito, matutunan mo, matuklasan mo sarili mo, na ikaw ay isang spirit being. Amen. At ang makakapuno lang sa iyo, makakapagkumpleto, ay ang Diyos, espiritu ng Diyos. Amen. Amen! Amen. Punta tayo sa ating Bible, sa ating topic ng ilang araw, ilang linggo na eh. Babalik lang ako ulit ha, tapos aabati ulit tayo kay Melchizedek. Nung nakarang linggo, nagpunta tayo kay ano eh. Ano ba yung topic natin nakarang linggo? Si Malakias. No, yan ang mga topic na ano eh, maiinit. Yan ang paborito ng mga mambubudol eh, no? Inaano natin, binibreak natin yung mga maling turo. Sige, balik tayo konti ha. Urong lang tayo konti para abante ulit tayo. Para yung mga ating mga tagapakinig ko sa aking sa aking FB, maraming natututuhan. Balikan natin ng Galatia 5:18. Sabi dito, urong lang ako, tapos abante na ulit tayo ng mabilis. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu Santo, wala na kayo sa ilalim ng lumang tipan o kautusan ni Moses. Okay? Galatia 5:4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses, law of Moses, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Okay, yung mga topic natin ng mga nakarang linggo, hindi ko na-explain yan. Basahin mo lang. Galatia 2:5,
tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo dahil sa pagsunod sa kautusan ni Moses o dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo? Ano pa dyan? Ano sagot mo ron? Pananampalataya, di ba? Oh. Galatia 3:12. Ang kautusan, hanggang 14, ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Tingnan nyo, ano? Yung mga nakaraang araw, ang topic natin tungkol sa lumang tipan at tungkol sa bagong tipan, kung saan tayo ngayon ay naririto. No, yan ang pinakamagagandang topic na dapat naunawaan natin mga mananampalataya ni Kristo. No, kasi yung mga mambubudol, mahilig yung kumuha ng kapira-kapiraso sa Old Testament, ipapakain niya sa mga mananampalataya ngayon, kaya marami litong-lito eh. Eh, pag nalilito ng tao, yan ang pagkakataon ng mga mambubudol para tayo mabudol. Andyan niyang kukuha yan ng mga utos galing sa lumang kautusan. Oy, bawal yung magpahaba ng buhok. Yung mga babae, oy, sabi sa kautusan, bawal kayo mag-makeup, mag-lipstick. Oy, ikaw, Pastor Belio, bawal yung walang balbas. No, di ba? Nasa Bible yan eh, sa Old Testament yan eh. Ang daming bawal. Oy, ikaw, Rob, yung ikaw mo, nakaw mamalasin ka, di ka magpapalain. No? Tiyatsanin nila yan daw. Pero ang katotohanan, kung tungkol din lamang sa pagpapala, sabi ng Panginoon, kung ang kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesus ay ibinigay sa iyo, ano bang pagpapala ang hindi kayang ibigay sa iyo? Amen. Kung pagpapala rin lang ang pag-uusapan, wala nang pagpapala na hindi maibibigay sa atin. Bakit? Naibigay na. Sabi nga sa aklat ng Juan, naparito ako, sabi ni Kristo, upang ang mga tao ay bigyan ko ng masaganang buhay. Buhay na ganap, buhay na masaya, at buhay na walang hanggan. Amen. No, yan ang wala doon sa Old Testament. No? Ay pumunta ka raw kay Jeremiah, sabi ni Jeremiah, ito ang plano sa iyo ng Diyos. Plano pa lang yon para sa bansang Israel. Not to harm, to give you hope, and not to harm. Ayun eh, sa pangako ni Kristo sa akin, ginawa na eh. Amen. Masayang buhay. No? Kinukumpara lang natin kasi yung pupuntahan natin na yung topic sa Hebreo, lilinawin natin yan tungkol kay Melchizedek. Okay, pumunta na tayo doon sa Old Testament. Tinalakay na natin si Malakay. Malakay chapter 1 hanggang chapter 4. Malinaw rong sinasabi, si Malakay ay sinugo ng Diyos para sa bansang Israel. Sa Malakay chapter 4 verse 13 na tayo, sabi ng Panginoon, ituro mo, Malakay, sa bansang Israel, ang mga kautusan na isinulat ni Moses. No? Kailangan ba ituro sa iyo, Fred? Ang kautusan sinulat ni Moses? Pastor Belio, kailangan ba ituro ang mga kautusan sinulat ni Moses? Hindi na. Kasi doon sa kautusan na yun, napakarami rin utos na pagka, huwag kang kakain, Pastor Belio, kumakain ka baboy, Pastor Belio. Sabi doon, huwag kang kakain ng baboy. Ikaw, Nanay Pachi, dugo kumain. Kumakain ka, Nanay Pachi, yung dalag, yung walang, sabi sa Old Testament, yung hipon, di mo pwede. No, Pastor Belio, yung mga walang kaliskis, hindi mo pwedeng kainin. Yung mga hayop na walang tipak yung ba, ay nako, napakarami bawal sa atin. At pag ikaw ay kumain, kung tinuruan ka noon, kakasala ka, according doon sa law of Moses. At kapag ikaw ay naniwala ron, talagang ikaw ay nakakasala. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo tinubos na tayo ni Kristo sa lahat ng sumpang ito. Kasi doon sa law of Moses, pag sinuway mo ang isa ron, merong curse. Binasa na rin natin yung pagpapala at saka sumpa. Doon sa binasa ni Kuya Soseng, sa Exodus. No? Sabi doon sa law of Moses, ito ang mangyayari sa inyo kapag sinunod nyo ang buong kautusan. Pagkakalain kayo, iingatan kayo, paunlatin na kakainin nyo, lahat sa pagpapala. At after noon, sabi niya, at kung hindi naman ninyo susundin ang isa sa mga ito naman ang dadapo sa inyo. Kakaroon ka ng sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit. Lahat ng sumpa dadapo sa iyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, napakahangal nyo, sabi niya sa Galatia, nag-umpisa kayo sa Espiritu at ngayon ay magtatapos kayo muli sa laman.
Ibig sabihin doon, sinusunod na naman nila yung kautusan. Okay. Okay. Malaki ha. So, punta na tayo kay ano. Sabi nga rin, nilagay niyo yung seatbelt nyo ha. Baka mamaya. Problema, lagay yung seatbelt mo dyan ha. Hebreo chapter 7. Yan. Pero bago ko pumunta sa 7, ayan, Bible lang pinag-uunan natin lahat ng ating pinag-uusapan dito. Hindi tayo nagchichismisan lang. Bago ko pumunta dyan, babasahin ko muna itong Hebreo chapter 6. No? Pero i-introduce ko muna sa inyo si Melchizedek. Yung salitang Melchizedek ay isang Hebrew na salita. No? Kasi hindi pang karaniwan na salita, no? Melchizedek. Hindi pangalan sa atin eh, no? Na-imagine, no? Melchizedek. Parang, ang kahulugan doon, dalawang salita yon na Melchi at saka Sedek. Ibig sabihin, hari, yung isa naman, katuwiran. Hari ng katuwiran. Nabasa rin natin sa Genesis noong nakaraang linggo, nung nag-intro tayo dito kay Melchizedek, nabasa rin natin na si Melchizedek ay hari din ng Salem. Salem. Nang ibig sabihin ng Salem, Shalom, kapayapaan. Kaya sinasabi rin na si Melchizedek ay hari ng kapayapaan. Okay, Hebrew ha, Hebrew yun. Punta na tayo sa mamaya, maglalating na tayo. Yayarihin na tayo dyan. Okay. Itong Melchizedek na ito, actually dito sa buong Hebreo, hindi naman si Melchizedek ang topic dito. Siya ay isa lamang sa pinagkumparahan ng itong Hebrew eh. Debatable sino sumulat nito eh. May nagsasabi, ito raw ay si Pablo. May nagsasabi, ito raw ay si Bernabe. May nagsasabi, ang nagsulat daw dito ay si Dr. Luke. Kasi walang nakalagay doon sa unahan eh. Hindi katulad ng ibang mga sinulat ni Pablo, lagi nakalagay doon. Batiin niyo yung mga iglesia, mga kapatid. Ako si Pablo. At itong Hebreo na to, medyo ang turo dito, medyo malalim, medyo technical. At pag ito'y binasa mo ng buo, ang nilalaman nito'y tungkol sa lumang tipan, going to bagong tipan. Kaya nadamay rito si Melchizedek, nadaanan siya. Actually, lahat halos ng nasa Old Testament, dinaanan niya. Dinaanan din niya si Moses. So, may papasahin ko ha. Sa Hebreo chapter 3, verse 1. Hebreo chapter 3, verse, chapter 3. Chapter 2. Tulad ni Moses na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, kung ang nagtayo sa tree ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Sakto pa lang yan ha. Ayan. Kasi ang topic dito ay yung transition mula sa Old Testament papunta sa New Testament. Kaya hinahalin tulad si Jesus doon sa mga nakasulat sa Old Testament. Alam nyo, kahit si Jesus, nagkokot yan sa Old Testament eh. Kahit ang Panginoon Jesus, alam niya yung Old Testament na nakasulat, kabisado ng Panginoon. Nagkokot siya ng Old Testament. Malimit! Katulad ng halimbawa, sinabi ng Panginoon, bakit sinabi ni David, umupo ka sa aking tabi? Kasi nakasulat yun sa Psalm. Ito namang, sabihin na natin si Pablo sumulat nitong itong Hebreo kasi nakahanay ito sa mga sinulat ni Pablo. Sabihin natin, parang wala nang debate, wala natin pag-debatihan, hindi natin alam. Okay. Pag binasa mo ito, binalikan mo ang lawan tungkol ng Hebreo. Ang comparison nito lagi from Old Testament to New Testament. Halimbawa, Hebreo, umpisahan na natin dito sa Hebreo chapter 2, verse 17. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa kanya, sa Diyos.
at nag-alay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Okay, 3 chapter 1. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag sa Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Tignan nyo ha. Yung buong aklat na yan ng Hebreo, ang topic, from Old Testament, transition going to New Testament. Okay, bakit binabanggit yung pinakapunong pari? Kasi dyan sumabit yung pangalan ni Melchizedek eh. Kasi doon sa Old Testament, meron doon tinatawag na templo, yung simbahan, yun yung pinakasimbahan kung saan ngayon may gera araw-araw. Ilang daang taon na ang gera doon. Hanggang ngayon di natatapos ang gera. Pag sinabi mo Israel, andoon yung templo na ginawa ni Solomon na ngayon ang nakatayo ay mosque. Yan ang binabanggit dito. Doon sa templo na yan, andoon yung meron niyang yung may tabing, lugar ng banal. Meron naman dyan tinatawag sa kabila, abanal-banalan. Okay, yung templo na yan, meron niyang ganyang kwarto, 2 kwarto. Ang nakakapasok lang dyan sa dakong banal at dakong kabanal-banalan, dito sa dakong banal, mga pari. At yung mga pari na nandyan, galing lamang yan lahat, according sa law of Moses, galing lahat yan sa lahi ni Aaron, ni Levi. Lahat ng pari, hindi pwedeng gumawa. Noong una. Lahat yung nakakapasok dyan sa dakong banal, dakong kabanal-banalan, mga pari. Dito naman sa dakong kabanal-banalan, ang nakakapasok lang dito, high priest. Pinakapunong pari. Okay, ngayon, pinapaliwanag kasi masyadong mahaba ito kung babasahin ko lahat sa inyo itong Hebreo. Para maunawaan mo itong Hebreo, kailangan basahin mo ito lahat. Kasi pag katsani ka lang dyan, si Melchizedek nagbigay. Kasi kinote dito sa Hebreo, ang Genesis chapter 14, nung nagsulat nito, si Melchizedek kasi, tinapit natin nung nakarang linggo, si Melchizedek ay isang hari. Tanda niya ha? Yun na, andun tayo po. Sa Genesis tayo nung nakarang linggo eh. Merong nagdigmaan, 4 na hari versus sa 5 hari. Mga hari talaga sila. Nung panahon na yon, ang karya nila hindi ganun kalalaki. Kumbaga isang... Itong Sodoma at saka Gomora, kasi nadamay si Lot eh. Si Lot kasi nag-iwalay sila ni Abraham. Nagpunta na doon sa lugar ng Gomora, Sodoma. Nagyera, natalo yung hari ng Gomora at saka Sodoma, Gomora, natalo. So, si Lot, dahil si Lot ay maraming baka, nabihag. Pati yung baka, siyempre, kinuha lahat ng ari-arian. Eh, itong si Abraham, meron din itong isang tribu na, medyo lumalaki na yung tribu ni Abraham. Pero hindi pa siya kingdom. Meron siyang kalyado, si Eshcol, at si paano ba? Pinapit natin, dalawa, meron siyang kaalay nakasama. Ngayon, itong hari ng Salem, na si Melchizedek, na sinasabi siya ay hari, at the same time, siya ay priest. Kasi madalang yung ganoon eh. Ang mga priest nung araw, karamitan, hindi hari. Katulad nung biyanan ni Moses, si Jethro. Priest siya. At ang pagkakaiba nitong mga priest ng mga panahon na yan, maraming priest, ay iba-iba ang kanilang Diyos. Merong Diyos na yung iba-iba ang Diyos nila. Ang pagkakatulad ng Diyos ni Abraham at saka Diyos ni Melchizedek, meron silang 2 pagkakatulad. Isang pagkakahaw, isang katulad na katulad. Kasi nung si Abraham galing na sa pag-analo, bumalik sila, sinalubong siya ng 2 hari. Nakita niyo yung natanda niyo, binasa natin yung nakarang linggo. Sinalubong siya ng hari ng Sodoma at ang isa, yung hari ng Salem, si Melchizedek. Nakatandaan niyo yan? Sa Genesis, sinalubong sila doon sa tinatawag na Valley of the King. Hanggang ngayon, yun ang tawag doon nakapunta ka. Itong Salem, si
Melchizedek na nakatira dito sa, ang tawag noon ay Salem, ngayon Jerusalem na ang pangalan niyan. Ito naman si Abraham, nakatira siya, malapit lang doon sa Jerusalem, sa Hebron. Malapit lang, nakapunta ka. Hanggang ngayon yun ang pangalan eh, ilang beses ako nakapunta ron eh. Aliado naman niya, yung isang tribo na malapit sa kanya, si Eshcol, meron silang treaty. Ano yung treaty nila? Kakampi sila, hindi sila mag-aaway. Ito namang hari ng Salem, talagang hindi ito nakikipaggera. Kasi nga Salem eh, pagkakasalubong mo hanggang ngayon eh, Shalom, Shalom. Ibig sabihin, peace, peace. Ayaw niya ng gulo. No? Hindi yan nakikipaggera katulad ng bansang Switzerland ngayon. Neutral yan. Pag si Bello, billionaire yan katulad ni Marcos, ang dito niya dadaling niya ron Switzerland. Geneva. No? Punta ko sa Geneva, sa beses, pa-picture pa ako. Ano ka ba kakalaman? Nag-deposit ako ng maleta rito. Pag naman ikaw ay magkikipaggera, kung ikaw ay isang bansang kahit gano'n ka kayaman, mangungutang ka sa kanila kasi kailangan mo ng provision sa gera. Lahat yan. Pero itong bansa na to, hindi ito nakikipaggera. Kaya napakatatag nito. Pag mayaman si Nanay Pachi, deposit niya rin ng pera. Pwede bang mag-deposit si Nanay Pachi doon ng alias, hindi niya pangalan, kasi napakatibay ng gobyerno. At legal yon na hindi expose. Pwede ka lang nilang expose kung ikaw ay kinasuhan sa bansa mo, may daladalang court order. Eto si Nanay Pachi, ninakaw pera sa amin, sorry mo. Okay, may natin na tayo. Background lang ha! Itong si Abraham, itong si Eshcol, itong si hari ng Salem, tunay na hari. Hindi siya hari na... Kasi itong mga nagtuturo ngayon, gumawa sila ng konklusyon na hindi naman nakasulat. Okay ba? Ano yung konklusyon? Kasi sa Genesis, sinabi ron na hindi nakasulat, hindi nakarecord ang pinagmulan ni Melchizedek. Wala ring tala ng kanyang kamatayan. Hindi sinabi na wala siyang pinagmulan, kung hindi sinabi lang, wala siyang tala. Eh kasi dito sa Hebreo, technically, inaaling tulad, paano naging punong pari si Jesus? Hindi naman siya galing sa lahi ni Judah, kaya nga in the order of Melchizedek. Eh di ba ngayon, ikaw Rod, ngayon ha, kunwari, yung nanay mo namatay, may mana, unang hingin sa'yo, birth certificate, at certificate of death ng iyong magulang. Legally. Dito sa Hebreo, napaka-technical. Kaya nga sabi doon sa Hebreo chapter 6, iwan muna natin yung panimulang aralin ng pananampalataya. At tayo muna'y mag-aral ng mas malalim. Binasa natin ng nakarang linggo kasi nagogoyo yung mga tao ng araw. Guguyuin sila. No, hanggang ngayon maraming manggugoyo. Pag hindi mo naintindihan to, namali kayo ng turo dito o ng pag-intindi rito, magugoyo kayo. Sabihin sa inyo ng tagapagturo, ikaw, Belio sasarahan sa iyo ang langit, hindi ka pagpapalain. Siyempre, matatakot ka. Nakaw, Belio, ito ang nanakawan mong Diyos pagka yung 5 man lang na 10% mo di mo binigay. Magiging kang magnanakaw. Tatakot ka naman talaga, katalang tulad ko. Nung naramdaman ko, nung narinig ko yan, nung araw may bisita tayo po kayo, kuya. Pakinggan niyo muna si Melchizedek. Halika, dito, meron tayong bisita Halika, dito. Dinadayo na tayo ng mga teenager nanay, upo kayo nanay. Yan ako, napalayo tayo ng Melchizedek Good morning. Sige, upo kayo tuloy tayo ng Melchizedek. Sila ba ako, no? Wala, tuloy ako siya. Okay, legality, Hebreo nasa Harvard University tayo. Tama-tama tayo, may katabi tayong bishop. Itong Hebreo, very technical na libro. Kasi dito, pinalintulad kung paano nagkaroon ng transition from Old Testament patunta sa New Testament. At ang pinaka-subject dito, yung Old Testament, merong high priest. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, dakong banal, dakong kabanal-banalan. Yung dakong kabanal-banalan na yan, nakakarating lang yan, high priest, may dalang dugo.
Ang nakakapanalangin lamang sa Diyos, high priest, papanalangin ng mga tao, tawain mo sila sa mga kasalanan. At yan ang ginagawa, taon-taon. Kaya technically, sabi dito sa Hebreo, ayoko nang buklatin sa inyo, mahaba kailangan pakain ko para maintindihan nyo. Pero I will try na maintindihan ng mga Harvard student. Wow. Joke lang, joke. Itong si Melchizedek, according sa Old Testament, kaya sinasabi ron, si Jesus ay naging pinakapunong pari in the order of Melchizedek. Bakit? Kasi, kung basahin mo ito sa 3, 4, 5, and 6, sabi dito, ang punong pari, yan ay nagmumula lamang according sa Old Testament law of Moses sa lahi ni Levi. Eh bakit itong Jesus na ito hindi naman galing sa lahi ni Levi, galing sa lahi ni Judah? Eh bakit sasabihin mo pinakapunong pari? Kasi itinuturo na niya ngayon dito sa Hebreo na tayo man na nasa bagong tipan, mayroon tayong pinakapunong pari katulad roon sa Old Testament. Amen. Sino? Si Jesus. Amen. Na technically sinasabi dito sa Old Testament, kapag namatay na yung pinakapunong pari, papalitan. Every year, mag-aalay yan ng dugo para sa kasalanan ng mga tao at para sa kanyang kasalanan. Every year. At pag namatay, papalitan. Sinasabi ngayon dito sa Hebreo, itong ating pinakapunong pari ngayon na naging pari, hindi ito galing sa kautusan ni Moses, na lahi ni Levi, ito'y galing in the order of Melchizedek. Bakit? Si Melchizedek kasi, wala siyang tala. Kung sabi, galing kay Levi, kay Aaron, o hindi. Sabi, hindi na itala. Alright? Dito ngayon gumawa ng konklusyon ang mga nagtuturo doon sa Tokyo University, hindi Toyo University, na itong si Melchizedek ay pre-incarnate Christ. Ako po, napakalabong turo. Bakit? Konklusyon nila yon. Pag ikaw ay naniwala na mayroong pre-incarnation at reincarnation, eh magiging ka ng Buddha. Yung pag ikaw ay namatay ngayon, magiging kang baka. Pag masama ka, magiging kang butike. O kaya ikaw ay magiging aso. Pag mabait ka naman, ipapanganak ka naman doon sa mayamang pamilya. Wala tayong ganon. Saan nang galing yung tinatawag nilang katuruan na pre-incarnate Christ? Dito sa konklusyon na to, na sinabi, si Melchizedek, hindi na itala. Hindi nila tinuturo na hindi na itala eh. Ang kanilang tinuturo, walang pinagmulan, walang katapusan. Pero hindi yun ang sinasabi ng Bible eh. Right. Kapag hindi ka nagbasa ng Bible mo, maguguyo ka eh. Si Melchizedek, sinasabi, hindi lang, no record of birth. Na sinasabi ngayon dito sa aklat ng Hebreo, si Jesus hindi galing sa lahi ni Judah, siya ay galing in the order of Melchizedek. Na walang, hindi tala ang kanyang pinagmulan, hindi rin tala ang kanyang kamatayan. Ngayon, eh sino si Melchizedek? Eh di ba nung sinalubong sila doon sa Valley of King, anong binigay sa kanya ni Abraham? 10% ng lahat ng kanyang samsam. Baka, tauhan. Eh di ba nag-disagree yung hari ng Sodoma? Sabi na, kunin mo na lahat. Okay lang sa akin, kunin mo na lahat. Ha? Pinasi natin yung nakarang linggo. Sabi ng hari ng Sodoma, kunin mo na lahat. Bigay mo lang sa akin yung aking mga tauhan. Sabi na Abraham doon sa hari ng Sodoma, nangako ako, hindi ako kukuha sa iyo kahit kapiraso. Ang kukunin ko lang sa iyo, lahat ng mga nagastos ko ng aking mga tauhan, lahat ng mga provisyon na nagpadala sa akin, lahat ng mga tauhan ko na ginastos niya, yun ang kukunin namin sa iyo. Lahat yan, wala akong kukunin, yung lahat yan. Eh si Abraham nag-decide, 10% ibibigay sa nagpadala sa kanya ng provisyon. Anong binigay ni Melchizedek sa kanya? Tinapay at alak. Bakit? Yun ang nagpadala ng provisyon kay Abraham nung siya'y tumakbo sa labanan. Amen. Right. Ano ngayon nang binigay sa kanya? 10% na lahat. Saan dinala? Baka, hayop, tao, alipin, lahat. Saan nga dinala ni Melchizedek? Doon sa kanyang kaharian. Hari siya ng Salem. Hindi sinabi na siya, para bang itinuturo ng marami ngayon, na siya parang myth na king. Hindi, tunay sa hari.
paulit-ulit sinasabi sa Genesis eh. Si hari, dinala sa kanya ang lahat ng samsam sa labanan. Okay. Ano kaya ng connection nun? Bakit yun naituro na, hoy, ikaw, Belo ha? Sasarahan ng langit ang paano yung binigay? Kasi, yung binigay ni Abraham, kay Melchizedek, 10%. Saan galing? Galing ba sa pinasa natin doon sa Genesis chapter 6, chapter 12. Napakayaman na ni Abraham bago siya nagkaroon ng encounter kay Melchizedek eh. Binasa natin rin, di ba? Binalikan natin ng konti. Mayaman na si Abraham. At kahit saan siya magpunta, ang unang ginagawa ni Abraham, nagtatayo ng altar. Siya ay sumasamba sa Diyos. Kasi nagbibigay na ikapu. Kaya sabi ko, hindi sapat na gamitin mo yung verse na yan ng mga tao ngayon sa bagong tipan ay kuhanin mo ang 10% ng kanilang sweldo. Bakit? Ang kinuha ni Abraham galing sa samsang plunder. Ano yung plunder, Pastor Belio? Plunder. Samsang, di ba? Yung galing sa labanan, yung mga baka ni Lot. Kasi napakayaman ng ang dami nilang nasamsam. Lahat ng nasamsam nila, 10% ibigay kay Melchizedek. Bakit? Si Melchizedek, meron silang kasunduan katulad ni Eskol at ni yung kanyang mga kaalay ni Abraham. Hindi nga lang sumama sa laban si Melchizedek sa lumaban. Kasi magkakapit-bahay sila. Si Abraham, Jerusalem, Hebron. No? Andiyan sila, isang ganon, pero hindi sila kingdom kasi hindi sila kasinong malaki. Pero meron silang tulong ng Diyos. Pag si Abraham ay lumaban, kasama na ang Diyos. Katulad ng Diyos ni Melchizedek, no? Kaya nung sila nagsalubong doon sa Valley of Kings, meron silang isang Diyos na sinabi na pareho sila. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Melchizedek. Pareho sila ng Diyos. Alam pa natin ang Diyos. Eh ngayon, kung sila merong Diyos na lumikha ng langit at lupa, sino ngayon ang Diyos natin? Eh, di ba sinasabi doon sa aklat ng Efeso, isa lamang ang ating Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, Diyos na Diyos. Isa lamang ang Panginoon. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Sino ngayon ang Diyos natin? Ang lumikha sa lahat ng bagay. Ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Melchizedek. Amen. Tara na yun. Nangyayari tayo. May natututunan tayo? Amen. Sabi ko sa inyo dudugo kayo nga rito Alright. Sana ba ako? Okay, pupunta na tayo ngayon. Hebreo, ayan, padadaanan ko na kung saan dito sa aklat ng Hebreo. Ang daming hinalintulad rin ang gawain ng Panginoon doon sa lugar, lupain ng kapahingahan. Babasahin ko. Hebreo 4:8. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josua, ayan na, comparison na naman kay Josua naman, ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paano nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Okay? Kapahingahan sa lumang tipan, kapahingahan sa mga sumasampalataya sa bagong tipan. Ano yung sumasampalataya? Tayong mga nasa bagong tipan, tayo ay saved. We are saved by grace through faith, pananampalataya. Okay, tuloy ko pa. Mayroon din kapahingahan nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sino mang nakapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahan yon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Okay, hinalintulad na naman ngayon ang bagong tipan Bakit? Tayong mga sumampalataya kay Kristo, tayo'y nakasumpong ng kapahingahan kay Kristo. Bakit? Si Kristo ang kapahingahan. Ano pa ang tawag kay Kristo? Si Kristo ang kapayapaan. Okay, si Melchizedek, Prince of Peace lang Ang Panginoon, si Jesus, King of King, Prince of Peace. Hindi lamang peace ang titulo ng Panginoon Si Melchizedek, peace lang kasi talaga mahilig sa kapahingahan si Melchizedek. Hinalintulad lang
lang siya dito sa Hebreo na si Melchizedek ay champion sa kapayapaan. Pagdating sa peace, champion siya ayaw niya ng gera. Katulad ng pera ni Kuya, dinala lahat doon sa Switzerland. Diniposit lahat doon. Kasi, hindi nakikipagyera yun. Kasi pag nakipagyera ka, abay, risky yan. Baka matalo ka, yari na, zero na value ng pera mo pag natalo ka sa gera. Pero pag nanalo ka naman, ay, tiba-tiba ka. lahat ng ari-arian doon sa bansa na papanalunan mo, iyo lahat yon, katulad ng ginawa sa atin ng Espanya, Amerikano, maging ng Hapon. Kasi ang Bible, kailangan malaman mo, historical background, panahon, kailan sinulat, sino sumulat, kanino yung sulat. Pag hindi mo yan alam, pag tinuro mo lang yan in general, mamamali yung turo mo, pati yung tinuruan mo, mamamali yan. Amen? Amen. Okay. Abanti pa. 4 verse 14. Kaya nga magpakatatag tayo sa pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Okay? Kumpara sa naman. Tungkol sa high priest na naman. Bakit? Yung high priest dito sa lupa, taon-taon, alay. Si Jesus, isang beses lang pumasok. Sapat na yon. Anong dala niyang alay? Kanyang dugo, yung kanyang buhay. Kaya nga sinabi, ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa ating buti, sa ating kaluluwa, sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Tanong ngayon tayo, yung Holy of Holy, compared doon sa Old Testament, walang nakakapasok sa pinakabanal na lugar. Ngayon, si Jesus ay pumasok na ron, nag-alay ng kanyang dugo, at dahil tayo ngayon, ano sabi sa Bible? Tayo ay mga holy priests. At tayo man ay makakapasok doon sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng ating pinakapunong pari. Very technical, yung mga punong pari, hindi na naintindihan ng marami tao ngayon. Ang isa sa tawag kay Kristo, hindi lamang Panginoon natin, hindi lamang tagapagligtas. Technically, ang tawag sa kanya, high priest na hindi na mapapalitan kailanman. Kaya yung mga nagpupunwa ngayon, nagbubudol, na sila raw yung modernong high priest, kalokohan. Wala na tayong high priest na pwedeng palitan pa, kundi si Kristo lamang. Amen. Hallelujah. Woo! Meron akong estudyante, tiga Harvard, sinesearch na naman yung kanyang galing yan sa Bible school Ang anak kasi galing sa Bible school yan Ang una ako nagtuturo nito talagang kalabang ko yan Kasi naturuan, naprograman Pag ikaw naprograman ka, naturuan ka. Kaya yun ang mahirap sa mga nag-aaral sa Bible school. Mahirap yung turuan, bakit? Doon sa Bible school, pinuprograman sila. Hindi sila pwedeng kumontra doon sa tinuturo nila. Upalis ka rito, pag ikaw ay kumontra. Kaya paglabas ng mga galing sa Bible school, yung mga natutunan niyan dyan ng mga theology, magkakalaban na. Magkakasalungan. Sila magkakaaway. Kaya kailangan, pag ikaw ay nagturo ng Bible, katulad ng ating ginagawa, wala tayong basihang hindi Bible, purong Bible. Wala tayong opinion, wala tayong konklusyon na katulad ng mga doctorate degree na para bang sila lang ang may karapatang gumawa ng konklusyon at para bang hindi mo pwedeng i-questionin. Pero pag alam mo Bible mo, mababasag mo. Yung kanilang mga itinuturo, makikita mo mali. Sa loob ng 35 taon na pagbabasa ko ng Bible, dumating sa aking pag-iisip yung mga tama. Makakita ko rin yung napakaraming mali, lalong-lalo na pagdating sa kaperahan. Ikaw, kuya, yung 10% mo, kung hindi, susumpain ka ng Diyos, magiging kang nakakatakot naman talaga. Tuturuan sa'yo, kung nanakaw ka ng Diyos, yung sweldo mo, hindi mo binigay dahil hindi umanong kay Melchizedek, kay Abraham, nagbigay kay Melchizedek. Hindi sapat. Meron bang apostol na turo tungkol sa igapo? Wala. Sa New Testament, wala kahit isang apostol na nagturo tungkol sa igapo. Kaya huwag kayong papagudol. Pero hindi ko sinabi sa inyo, huwag kayong magbigay sa gawain ng Diyos. Ako, lalo ako nagbigay. Bakit? Sinabi ng aking Bible, mahal ng Diyos ang masaya ang nagbibigay. Amen. Na hindi napipilitan lamang. Amen. Kita ninyo yung dalawang kasi sa Bible, pag binasa mo yan, andyan yung lagi yung pagbibigay, generous giving, lalo na sa pagsamba sa Diyos.
Yung unang-unang anak ni Eva at ni Adan, nagtatayan. Bakit? Kasi pareho silang nagbigay, yung isa napipilitan lang. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ba't ganyan ang pagmumukha mo? Parang sambakol. Kasi every time siya maghahandog, napipilitan siya, nasasaktan siya kasi naghahandog siya. Nandun nakasulat sa Bible yan, pati yung terminology ko na yan, basahin nyo, yun ang yan, sakto yan ang nakasulat. Sabi ng Diyos sa kanya, bakit ganyan ang pagmumukha mo, diwa, ng sambakol? Kasi every time siya magbibigay, ayaw niya. Tapos, ito naman kapatid niya na naghahandog, every time maghahandog, masaya. Tapos, pinabless ng Panginoon. Nainggit ngayon itong isang inggitero. Ang sabi sa kanya ng Diyos, kung tama lang sana ang iyong ginawa, kalulugdan kita katulad ng iyong kapatid. Amen. Ano tinuturo ko sa inyo? Paano tayo sasamba sa Diyos? Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Amen. Kasi Roland, ikaw siguro hindi ako naniniwala sa ikapo na yan. Ang daming nag-challenge sa akin yan, yung maghihirap buhay mo. Pagkalo ko sumagana, Amen. nako, 10 years, 35 years na nga ako, lalo nga ako sumagana hanggang ngayon Amen. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng Diyos, na mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay at hindi napipilitan lang. At yun nga, every week, meron tayo ngayon, may offering tayo hindi pilitan lang. Bigay ka ng piso, wag ka magbigay, okay yan. Saan natin dinadala yung pera? Kuya, tatayalis kami. Naku, hindi na tayo daw pupunta. 5,000. Kuya, patayin natin ko. Hindi ko alam paano ko ililipin. 10,000. Kuya naman, nawasak bahay namin, nalindol kami, nasunog kami, sakto kami. Wala. Pinamimigay lahat natin sa taong nangangailangan. Pagpakan natin ang Diyos. Kahit 5, hindi kami nakuha ni Rod dyan, yung binibigay natin. Bakit tayo nag-offering? Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na sumunod na sa Diyos. Hindi tayo pinipilit. Tinuturuan ko kayong paano kayong pagpapalain ng Diyos. Bakit? Yan ang ginawa ko. Mula na ako nakakilala sa Diyos. Piso, 2 piso, 10 piso, 100, 1,000, 100,000, 1,000,000, 1,000,000, 2,000,000. Nagbibigay ako sa Diyos. Lalo akong pinagpapala ng Diyos. Lalo akong masaya. Amen. Ano po ba buhay ko? Dami nga. Pampasyal-pasyal lang kami sa buong mundo. Pasyal. Hindi ako nagyayabang. Tinuturo ko sa inyo paano yung miracle mangyayari sa buhay niyo. Saka natin ang Diyos. Pag ikaw ay nagbigay dyan, piso. Ibig sabihin doon, salamat Lord. Binigyan mo ako, pinagpala mo. Kung magkano yung maluwag sa dibdib. Sapagkat sinabi ng Diyos, mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay at hindi napipilitan lang. Amen. Ay, alam mo, may pera ka, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng sa anak mo. Abi, ibayad mo muna sa anak mo. Maliban na lang, kung binulungan ka ng Diyos, bigay mo yung perang ibabay mo sa anak mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos 1,000,000 times. Amen. Pero mag-ingat ka, baka buduling ka na nagtuturo sa'yo. Baka ang nagsasalita yan, nasan daw sa mic, ay, panay ang ano mo, panay. Alam niyo ako, pag ako'y nakarinig ng salita ng Diyos, kulang na lang ubarin ko, kung damit ko, bigay ko sa Diyos. Amen. Maalahas ko, pag narinig mo ang Diyos, Yes. huwag ka magkakamali. Kasi ako, nung una ako naririnig ang Diyos, ang naririnig ko sa Diyos, saway, puro saway. Pag may gagawin ako, gawin na. Susunod lang sa Diyos. Lumala ako, narinig ko ang Diyos, iba na ang mga salita, tungkol na sa hanap buhay, tungkol na paano gagawin ko. Magpasaway kayo sa Diyos. Pag kayo'y magnanakaw, sinabi ng Diyos, kung gawin niya masama, sumunod ka sa Diyos, wag ka magnakaw. Pag ikaw ay nalalandi ng babae, sabi ng Diyos, huwag mong gawin yan. Pag yan sa asawa mo, yari ka. Huwag mong gawin. Makinig tayo sa Diyos sa saway. At kapag tayo nakikinig sa kanyang saway, sabi sa aklam ng awit, tuturuan kita ng mga bagay, hindi ko tinuturo sa maraming tao. Amen. Special. Bakit? Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay katulad ng isang espesyal na gamit Yes. na laging nahahandang gamitin ng Diyos sa isang natatangi at banal na gawain. Amen. Kung gawain ito, kapanalan ito. Ay na halos dapat magtitinda na tayo At pakialam ko sa mga worker na yan, magtindahin natin biyahe. Ito'y banal na gawain. Saka nakakita, isang oras, may sweldo na tayo, meron pa tayong Bible study. Correct. No, yung iba nga, ayaw pang umaten. Yung mga, puro mo.
Napakasarap ko yung magturo ng Bible study. 35 years ko nang ginagawa ito. Correct. Palagay nyo, gagawin ko ito kung wala akong nakikitang hindi galing sa Diyos. Hindi! Kaya kahit anong gawin ko, pinagpapala ng Diyos eh. Okay, lahat ng mga naririnig yung mga trabahador na, ay, pinagpala ako ng Diyos! Kayo na andyan. Lahat ng gawin ko, pinagpapala ng Diyos. Marami niyang mayayaman pag nakikita ko, wala pa ito sa puwit mo. Kasi lahat ng ginagawa mo. Sino ba kontak mo doon? Ito ang kontak ko yung Diyos, yung may-ari ng lumikha ng langit at lupa. Amen. Si nanay nga, nandito eh, oh. Binibenta niya sa akin yung lupa niya. Gala. Totoo ito, ha? Napakaraming tao, habol ako. Kasi may binibenta ako sa'yo. Bakit? Pinagpala ko ng Diyos! Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Woo! May natutunan na ba tayo? Amen. Na oras na, Rod? Pwede na po. Pwede na. Woo! Hindi na naman tayo nakatapos. Teka mo na. Teka lang, konti na lang. Last. Hebreo chapter 7. Next week na lang yung iba. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Hindi naman talaga sinabi sa Genesis eh. Actually, itong Melchizedek na ito reference lang ito na nagsulat dito sa Hebreo. Ang original na topic tungkol kay Melchizedek sa Genesis at saka doon sa Salmo. Meron isa doon, binanggit ang tungkol sa pagkapari ni Jesus according in the order of Melchizedek. Eh kung meron mahalagang tao dito sa mundo na mas mahalaga pa kay Melchizedek, marami! Sino itong hindi namatay? Siguro, pumunta ng langit, may nakaraas na kamatayan. Sino Rod? Si Enoch. Abay, si Enoch hindi namatay. May palagay ko, wala nang taong pinaka-banal na tao na dito sa mundo ito. Hindi yung dalawang tao, hindi namatay. Nakarating yung langit eh. Si Enoch. Si Enoch, ano sabi sa Bible? Enoch walked with God. Yes. And he was no more because God took him away. Inuwasan ng Diyos. Si Elijah, ganun din, Nanay Pachi, no? Kinuha ng Diyos. Pero, Nanay Pachi, mamaya na muna yung Ricardo mo, ha? Ako mo muna ihagis. Sa kaldero, ginuwang ko lang biro yung Nanay Pachi. Nanay Pachi kasi, biro mo, aalis ng alas 5 para lang pumunta dito sa ating Bible study, no? Bakit? Eh kasi si Nanay Pachi, ngayon lang nakakita na nagtuturo ng direkta, galing sa Bible, galing sa Diyos. No? At minsan, nagbibigay sa akin ng maraming information. Kasi Bible reader din si Nanay Pachi. Kaya lang, hindi tumatagal sa simbahan lagi ang sinisipa kasi yung tinuturo niya, laging against doon sa doctrines kung saan si Nanay Pachi ay hindi makapagpigil. Kahapon nga, umating kami sa isang grupo kasi may grupo kami rin doon sa Tagaytay. Mga milyonaryo, pinangamayalaman doon sa Tagaytay. Nako, merong tinapik doon eh. Sabi ko na sasabihin sa inyo. Sana lang, Rod, last. 7-4. Natalon ako. 7-4. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ika-10 bahagi ng samsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, nakita ninyo tungkol sa Law, Old Testament, papunta sa New Testament. Ang binabanggit dito ayon sa kautusan ni Moses, ang mga pari mula sa angkan Libay ay, tingnan nyo, according sa kautusan, tapos pumasok si Libay, sinasabi diyan na technically, hindi pwedeng maging pari ang isang hindi galing sa angkan ni Libay. Kasi sa Old Testament, kautusan ni Moses, Bishop Delio, sa kautusan ni Moses, hindi pwedeng maging pari ang hindi galing. Correct. Kalagay na sa Old. Ipinapaliwanag dito ng may akda ng Hebreo, technically, paano naging punong pari si Jesus? Eh merong nakasulat, may reference ang nakuha sa Old Testament. According,
No? In the order of Melchizedek. Ipinapaliwanag niya na si Jesus, ang ating pinakapunong pari. Ang ating pinakapunong pari ay hindi galing sa lahi ng Levi kasi baka mayroong kumwestiyon kay Jesus. Ano magiging pari yan? Eh, according sa law hindi naman pwedeng maging punong pari yan hindi galing sa... Kaya itinuro niya, hindi siya galing in the order of Levi, kundi in the order of Melchizedek. Ang mga... Sino rito may naiintindihan kahit konti? No? Huwag kayong mahiya. Alam ko na ito napakahirap intindihin. Kasi ito ginagamit ng bubudol, kaya itinuturo ko sa inyo at least matutunan nyo ano talaga nakasulat sa Bible. Okay, next week na tayo. Time na tayo. Impact na. Ikaw